Ito po yung pagkakaiba ng rich at poor. Kaya yung mga tao, mas maraming poor, kaunti mayaman, no? Yung malaking difference, ito po yung poor, sila po yung ano, narinig niyo po yung poor dad, rich dad na book? Nabasa niyo po yun? Yung sa left, yung poor dad. Yung sa right, yung rich dad. Sabi nung rich ng poor dad, anak, pag-aaralin ka, mag-aaral kang mabuti, kailangan mo ng magandang trabaho. Kailangan mag-school ka, mataas ang position mo. Ha? Yun ang payo ng poor dad. Pinag-aral. Tama. Diba? Ang bait ng tatay, pinag-aral niya yung anak. O, pinagtrabaho pa niya. Sino po rito nagpaparal ng anak? Grabe, no? Sa isang banda, tama po yun. Right? Ito namang si rich dad, sabi niya, anak, mag-aral kang mabuti, no? At the same time, matuto kang mag-negosyo. No? Huwag kang maging katulad ng mga trabahador. No? Tumanda ng trabahador. No? Pero mag-aral ka pa rin. Pagbutihin mo. Pero habang bata ka, mag-aral ka ng negosyo. Bakit? Ang pagkakaiba po ng taong nag-aral, puro aral, bandang uli, ano pong gagawin nila? No? Maghahanap ng trabaho. Sila po ay dinesign, no? Tinulungan po ng poor dad para magkaroon ng, ano po? 4 years ka nag-aral para maging teacher, so naging teacher ka na. Di ba man ka ba? Maghahanap ka pa ng trabaho. Bayad ka ng bayad, nag-aaral mo. Okay. After nun, ito yung gagawin mo. Right? Ito namang rich, sabi niya, anak, dapat ikaw ang magbigay ng trabaho. Right? Kapag ikaw ang nagbibigay ng trabaho, tumutulong ka ba? Nakatulong ka? Marami ka natutulungan. Pero pag ikaw ang naghahanap ng trabaho at tinutulungan mo, sarili mo lang. Tsaka pinagtatrabaho mo. Of course. Diba? So, meron tinatawag doon na give and take. Okay. Kukunin ko yung galing mo, babayaran naman kita. No? Rich, sino po provide ng job? Sabi ko sa inyo kanina, yung Pepsi Cola, tayo ng kumpanya, ang dami naghahanap ng trabaho, anong gagawin? Okay, parang ka bang mag-impla ng chemical? Ah, sir, yan ang tinapos ko eh. Okay. Bibigyan kita ng trabaho dito. Ikaw, anong mga tinapos mo? Labor lang, sir. Okay, marami na may labor na kailangan. So, daming tao kinuha para sa kumpanya, no? Nung rich. Naging ano po sila? Tauhan nung company, di ba? Ito po ang dapat natin gawin. Ito yung sikreto ng pag-asenso. Mag-build ka ng workers. Meron pong isang kwento, itong engineer na ito, maglalabasa sila. No? Yung engineer to, nung matapos siyang mag-aral, sabi niya, ang tatay ko engineer din. No? Pero hindi ko masenso. Bakit? Ang dami namin magkakapatid. Ngayon, kagagraduate pa lang niya, sabi niya, ayokong sundan ang yapak ng tatay ko. Kasi ang tatay ko, pag tumigil sa pagtatrabaho, ano nangyayari ko? Tumigil sa pagtatrabaho yung mga kapatid niya. Sabi niya, ayokong maging katulad ng tatay ko. Di ba? Ngayon, natuklasan niya na pwede pa lang, no? Kasi yung tatay niya nandito. Ito, oh. Nandito. Katrabaho eh. Yung pinagpagura ng katawan, yun lang ang kinikita. Sino po ba rito yung kapag hindi nagtrabaho, may kita pa rin? Taas mo ang kamay. Okay, Jerry. Dahil kapag hindi ka na nagtrabaho, may kita ka pa rin sa buhay. Oo. Kasi may negosyo rin ako. Oo, congratulations. No? Ang negosyo kasi, hindi nagre-rely sa katawan mo. Yun ang malaking pagkakaiba ng trabaho. Kaya nung malaman ko po yun, sabi ko, bakit pa ako magtatrabaho? Ako na lang ang mag-provide ng trabaho. Diba? Malaki pong pagkakaiba yan, ha? Yung batang engineer na yun, ano pong ginawa niya? Wala siyang puhunan. No? Nagsimula siya sa basura. Paggawa siya ng mga bisikleta. Ano niyo po yung bisikleta ng may sidecar? Tapos sabi niya, kasi ayaw niya magtrabaho eh.
Gusto niya siya magbibigay. Inikot niya yung bayan, mga walang trabaho, batang matanda, dinala niya sa bahay niya. Sir, bibigyan ko kayo ng trabaho. May pinapractice kasi ako eh. Pinapractice ko magnegosyo. Pinapractice ko magbigay ng trabaho. So, binigyan niya ng trabaho yung mga walang trabaho. Sir, ako din may basura sa barangay 1. Ikaw sa barangay 2. Sir, ikaw barangay 3. After a year, tricycle na. No? Tapos naging gym na yung hinahangot. Ano pa nangyari sa engineer? Nagbigay siya ng nagbigay ng trabaho, kaya po siya masenso. Anong ginawa nung mga trabaho? Naging workers. Hello? Tawag kayo po, sino po 10 taon na rito? Saudi. More than. Alam niyo po, hindi ko inaakala na yung palang buong kontrata mo, pwede mong kitain ng 1 buwan lang. Kontrata mo sa trabaho. No? Yan po yung pag-aaralan, pwede mangyari. Pero mangyayari lang po yun sa business, hindi po sa trabaho. Kahit anong sipat mo, gawin mo gabi. Ang magiging kamukha ka ni Peter. No? Ganun lang po mangyayari sa'yo kasi umasa ka sa sarili mo. Ngayon, ang sikreto po ay magbigay ka ng trabaho. Hindi mo kaya magbigay ng trabaho, dito po sa produktong ito, pwede. Pwede po sa amin. Sa papanong paraan. Gumagamit po kami ng high-tech computerized system. Every time na bumili ka, no, meron kang commission sa amin. Ngayon, pag pinabenta mo sa tao to, sino nagbenta? Yung tao? Hindi ikaw? Parang natutulog ka nung time na yun, binenta ng tao. So, meron kang certain commission doon sa products na yun. Ngayon, pwede mo mag-build dyan ng ganito. Hindi mo na, ito yung tinatawag na perfect business. Ano yung perfect business? Perfect business, hindi mo na kailangan magtayo ng kumpanya. Sa US kasi, perfect business ang tawag doon sa ganong business, no? Hindi mo na kailangan ng magpunan para ikapital, pagkain ng showroom, no? Hindi na. No? Hindi mo na rin kailangan ng mga tauhan para sa business na yan, no? Ang kailangan mo na lang, gamitin yung system. No? The more you help, the more you earn. Tulungan mo yung tao. Ang sarap po palang tumulong, no? Halimbawa, kuya, may problema pala, no? Ito, gamitin mo to. Ngayon, gumaling siya. Kuya, pwede ka rin magbenta yan. Nagka-healthy ka. No? Nagka-healthy siya. Ikaw yung nagbigay sa kanya. Anong pinapractice mo? Yung ginagawa ng bridge. Practice makes you perfect. Practice lang natin.